Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga pag-ibig sa buhay ng tao na hindi nagtatagal kahit na gaano natin ito gustuhin. Pero minsan sa paghihiwalay ay mas nabibigyan daan ng bagong yugto ng ating buhay. At natutupad ang mga inaasam natin. Ikaw kapuso, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa mga pangarap mo? Dear Papa Dudut, bago ko umpisahan ang kwento ko ay nais ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Hans, 36 years old at isang virtual assistant. Ngayong pandemic lang talaga ako full-time sa pagiging freelancer dahil umalis ako noon sa trabaho ko bilang sales coordinator dahil ayokong isaalang-alang ang kalusugan ng nanay ko matapos ang COVID-19 outbreak sa ating bansa. Sa kabilang banda ay malaking bagay pa rin na meron akong pinagkakakitaan habang nasa bahay. Ang totoo niyan, Papa Dudut, tuwing tanghali aminado akong nakatune in talaga ako sa programa ninyo at hinihintay ang bawat kwentong ini-air ninyo para sa araw na yon. Kaya nga naisip ko rin na bakit hindi ko kaya subukang sumulat sa Barangay Love Stories para kwento naman ang buhay ko ang maitampok ninyo. Sisimulan ko po ang lahat noong 22 years old pa lamang ako at fresh graduate sa kolehiyo. Natatandaan ko pa noon na excited ako makapaghanap kaagad ng mapapasukang trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Para naman matulungan ko ang nanay Lourdes ko sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya lang hindi naging ganong kadali ang pag-job hunting ko, Papa Dudut. Ilang buwan din puro rejections ang napapala ko sa mga kumpanyang ina-applyan ko. Dumating na nga sa punto na kulang na lamang ay sumuko na ako dahil napakasimple lang naman ang inaasam ko, ang makapagtrabaho. May tinapos naman ako pero sa kabila ng lahat ay naging mailap pa rin sa akin ang suwerte, Papa Dudut. Ay. Oh, Hans, anak. Nandiyan ka na pala. Ay, mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Oh, bakit parang tambakol yung mukha mo? May nangyari ba, anak? Kamusta ang interview mo kanina? Ayos lang naman po, Nay. Kaso, hindi ako kumpiyansa sa mga sagot ko kanina sa interview. Tapos feeling ko hindi pa ako gusto nung nag-i-interview sa akin. Ha? Ba't mo naman nasabi yon? Para kasing hindi ko siya na-impress. Tapos mukhang bored na bored pa siya. Kaya tinapos na niya agad yung interview. Sabi niya tatawagan na lang daw niya ako. Kaso mukhang malabo na mangyari yun. Eh ganun ba? Wala na tayong magagawa sa ganyang mga tao, nak. Siguro hayaan mo na lang. Pwede ka pa naman maghanap ng ibang a-applyan di ba? Kayang-kaya mo yan. Ay, Nay. Pangatlong kumpanya na yun na in-applyan ko ngayong linggo. Lahat bokya. As in zero. Hindi na yata ako makakahanap ng trabaho.
Ano ka ba naman? Huwag mong sabihin yan. Habang may buhay, may pag-asa. Kaso parang nawawala na po ako ng pag-asa. Akala ko pag nakagraduate ako sa college magiging madali na sa akin na maghanap ng trabaho. Kasi 'di ba? Madalas yung mga may pinag-aralan at may diploma ang hinahanap nila. Pero bakit naman po ganito ang nangyayari sa akin, Nay? Alam niyo ba yung ibang kaklase ko may mga trabaho na? Yung iba nga nabibili na nila yung mga bagay na gusto ng mga magulang nila eh. Anak, wala naman akong gustong bilin mo para sa akin na. Hindi mo kailangang madaliin ang paghahanap mo ng trabaho kung para lang doon. Alam ko naman po yun, Nay. Kaso syempre, bilang anak, tungkulin ko yun sa inyo na magulang ko. Noon ngang graduation ko, sabik na talaga ako makapagtrabaho. At ipinangako ko noon sa sarili ko na sa unang sweldo ko, ibibili ko kayo ng bagong damit ni Maymay. Luma na rin po kasi yung mga damit nyo eh. Ay, ang anak ko talaga. Abay, salamat naman sa Diyos dahil inaalala mo kung may maayos akong maisusuot. Pero nagagamit ko pa naman ang mga damit ko. Hindi mo rin kailangang alalahanin ng kapatid mo dahil nakapagtitiis naman yon. Hans, anak, hindi pa aligsahan ang buhay. Oo, nakakadismaya kasi yung ibang kaklase mo meron ng trabaho at kumikita na ng pera. Pero hindi mo dapat ituon sa mga bagay na yun ang atensyon mo. May kanya-kanyang panahon ang bawat isa sa atin. Matuwa tayo dahil nagtatagumpay ang iba habang taimtim naman tayong manalangin na dumating din ang takdang panahon para sa atin. Alam ko mahirap ang pinagdaraanan mo pero pasasaan din ba yan, nak? Masipag ka naman, matyaga, matalino. Huwag ka lang sumuko. Mapapasayo rin ang mga bagay na inaasam mo. Wala naman po akong ibang inaasam kundi ang gumaan-gaan ang buhay natin, Nay. Basta, pangako ko po sa inyo na magsisikap ako. Kapag nagkaroon na po ako ng trabaho, ako nang bahala sa kapatid ko. Matutulungan ko na rin po kayo sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ay, siya. Sa ngayon kumain ka na muna. Nagluto ko ng paborito mong sinigang na hipon. Wow! Talaga po? Nako, mukhang mapaparami ang kain ko nito ah. Salamat, Nay! Walang anuman, nak. Papadudot, mahirap lamang po ang pamilyang kinalakhan ko. Single mother ang nanay Lourdes ko at iginapang niya ang pag-aaral ko makapagtapos lamang ako noon sa kolehiyo. Nandyan yung pagbebenta ng kung ano-anong mga paninda ang ginagawa niya basta legal. Tumatanggap din siya ng labahin tuwing weekend para kahit na papaano ay tuloy-tuloy daw ang kita namin. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos noon dahil kahit maagang namatay si tatay ay nagkaroon naman kami ng responsable at mapagmahal na nanay. Nang panahon na yon, high school pa lamang ang bunso kong kapatid na si Maymay. Libre naman ang pag-aaral niya dahil sa pampublikong paaralan siya pumapasok. Pero gusto kong paghandaan ang pag-aaral niya sa college. Mataas ang pangarap ng kapatid kong yon kaya naman pinapangako ko sa kanya na mag-iipon ako ng pera para pangkolehiyo niya. Papadudot, malaking bagay para sa akin na noong frustrated ako sa paghahanap ng trabaho, nasa tabi ko ang pamilya ko. In-encourage nila ako sa mga bagay-bagay at pinapalakas nila ang loob ko. Kaya naman ang nanay Lourdes ko at ang bunso kong kapatid na si Maymay ang naging inspirasyon ko sa buhay. Nagdaan pa noon ang ilang araw at linggo nakatanggap ako ng tawag sa isang pribadong kumpanya na hindi ko na matandaang inaplayan ko pala para sa isang interview. Hindi kalaunan ay natanggap ako doon bilang sales coordinator kaya naging masaya ako. Mas lalo pang nadagdagan ang inspirasyon ko sa pagpasok sa trabaho nang makilala ko naman si Andrea. Naging magkaibigan kami at tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi ko pa alam sa trabaho. Magkapareho kami ng posisyon sa kumpanya pero dahil mas nauna siya sa akin ng isang taon ay mas pamilyar at mas gamay na niya ang mga dapat na gawin. Nang maging regular ako ay lalo pa kami naging malapit sa isa't isa ni Andrea, Papadudut. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na lumalalim na pala ang pagtingin ko sa kanya.
Pwede ba kitang yayaing lumabas? Oo, date. Ganun na nga, date. Kasi kung hindi mo na itatanong, gusto kita. Hindi lang basta gusto. Gustong gusto. Ay, ano ba yan? Parang ang corny. Baka imbis na mabigyan ako ng chance ni Andrea, isnabi niya ako. Isa pa. Andrea? Anong chance ba yon, Hans? Andrea? Oh, kumalma ka nga. Ako lang to. Sa itsura mo para nakakita ka ng multo. Ikaw naman kasi. Bigla-bigla ka sumusulpot dyan. Akala ko tuloy kung sino. Eh paano? Kanina pa kita tinatawag mag-lunch kaso sabi nung kasamahan natin umalis ka na raw. Akala ko tuloy na una ka nang kumain. Samantalang naisabi ka kaninang umaga na sabay tayo. Kamuntik na akong magtampo kasi akala ko nakalimutan mo na. Ha? Siyempre hindi ko nakalimutan yun, Andrea. Sa katunayan, papunta na nga ako sa cubicle mo, kaso... Kaso ano? Andrea... Ano ba kasi yung sinasabi mo dyan kanina? Hindi ko masyadong narinig pero nabanggit mo ang pangalan ko. So ibig sabihin, may kinalaman sa akin ang bagay na yon? Kaya ano pang hinihintay mo, Hans? Pwede mo nang sabihin sa akin. Ay... Siguro nga nahuli mo na ako. Sige, sasabihin ko na. Ano kasi... Yayayain sana kitang kumain sa labas bukas ng gabi. Kung ayos lang sa'yo. Tsaka kung wala ka namang ibang gagawin. Gusto mo mag-date tayo? Ganun ba? Oo. Nagugustuhan na kasi kita, Andrea. Mabait ka kasi, masayahin tapos matalino rin. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag. Basta naramdaman ko na lang dito sa puso ko na gusto kita, higit pa sa isang kaibigan at katrabaho. Kaya nga ilang beses na rin akong naglalakas loob na yayain ka makipag-date. Pero syempre, pinanganak tayong torpe. Kaya kinailangan ko pa mag-practice para di ako mautal kapag kausap ka na. Hindi ko akalain na may ganyang side ka pala, Hans. Sa pagkakakilala ko kasi sa'yo, confident kang tao. Pero lahat naman tayo may kinatotorpehan. Kaya hindi mo na kailangan mahiya kasi normal yan. At para naman sagutin ang tanong mo, ayos lang sa akin. At sakto wala din naman akong gagawin bukas ng gabi kaya game ako. Ibig sabihin pumapahig ka makipag-date sa akin? Oo naman. Anong palagay mo sa akin? Mahirap ka usap. Heto nga nung niyaya mo kung sabay tayo mag-lunch ngayon, humindi ba ako? Iba naman kasi yung date natin bukas sa lunch natin ngayon. Siyempre nakakakaba pa rin yun. Ay nako, siguro bukod sa mga tinuturo ko sa'yo na related sa trabaho natin, dapat din kitang turuan na huwag kabahan. Magagamit mo rin yon kapag kausap na natin ang mga kliyente natin. Ang totoo niyan, sa'yo lang naman talaga ako kinakabahan. Ano ba yan? Huwag kang ganyan, ako lang to. Hindi ako nangangagat. Pero thank you talaga, Andrea. Kasi pumayag ka makipag-date sa akin bukas. Pangako, sisiguruhin ko na gagawin ko ang best ko para naman hindi ka ma-disappoint sa akin. Palagi mo namang ginagawa ang best mo, Hans. Kaya alam ko, hindi mo ako madidisappoint. Basta, wag lang nervyusin ha, kasi hindi naman ako maselan. Salamat naman kung ganun. Pwede bang kumain na tayo kasi medyo nagugutom na ako? Tara, baka mawalan pa tayo ng pwesto. Papadudot ako na po siguro ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo nang pumayag si Andrea na makipag-date sa akin. Sa katunayan, hindi na nga ako napakali sa kakaisip at kakaintindi kung paano magiging perpekto ang date namin na yon. Para sa akin ay yun lang ang kaisa-isang chance para mapatunayan ko kay Andrea ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya nga nang sumapit ng date namin na yon at nakita ko masaya si Andrea ay alam ko sa puso ko na may chance ako sa buhay niya. Hindi nagtagal, Papadudot. Hindi na lamang simpleng katrabaho ang turing ko kay Andrea kasi inamin ko na rin na gusto ko siyang ligawan. Pumayag naman siya kaya pakiramdam ko ay nanalo ako noon sa loto. Napansin na rin ni nanay at maymay na inspired ako sa araw-araw lalo kapag papasok sa opisina. Yung bang tipong hindi ko alintana ang mabigat na daloy ng trapiko kasi alam ko na worth it ang bawat umaga.
na mukha kaagad ni Andrea ang makikita ko. Papa Dudut, alam ko na maaaring mahati ang oras ko para sa pamilya ko at kay Andrea. At kung sasagutin man niya ako ay sisiguraduhin ko na magiging pantay ang atensyon na ibibigay ko sa mga taong mahalaga sa buhay ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, maswerte na nga siguro ako matatawag dahil pinagkatiwala sa akin ni Andrea ang buong puso niya. Tumagal ng 3 buwan ang panliligaw ko bago ibinigay ni Andrea ang matamis niyang oo. At walang araw simula nang maging kami na hindi ako naging masaya, Papa Dudut. Bumilang ng taon ang relasyon namin at masasabi kong lalo pa kaming naging matatag. Bagaman malayo ang pagiging perpekto ay hindi naman hinahayaan ni Andrea na pangunahan kami ng pride namin sa tuwing merong kaming hindi na pagkakasunduan. Hanggang sa dumating yung araw na lumalaki na pala ang espasyo sa pagitan namin ng girlfriend kong si Andrea, Papa Dudut. Nang hindi ko namamalayan. 6 na taon na kami noon bilang magkasintahan. Ang akala ko ay sapat na ang mahabang panahon na yon para mas makilala namin ang isa't isa at maunawaan ang pagkakaiba namin. Pero hindi pala. Aminado ako na sa pagdaan ng mga taon ay mas naging abala ako sa pagdodoble kayod para matustusan ang pag-aaral ng kapatid ko sa kolehiyo. Bukod doon, ako rin ang breadwinner sa amin. Tumatanda na kasi si nanay at mas madalas na siyang may iniindang sakit sa katawan niya, gaya ng rayuma. Kaya naman limitado na ang mga trabahong nagagawa niya. Andrea, sandali. Huwag ka munang umalis. Sabay na tayo. Anong sabay? Di ba may imimit ka pang kliyente mo para sa online business mo? Doon ka na, wag mo na akong isama. Saglit lang naman yun. Pagkatapos, pwede tayong kumain sa labas kung gusto mo. At sang labas? Diyan sa kwek-kwekan sa kanto? Alam ko nagtitipid ka, Hans. Kaya hindi mo kayang kumain kahit man lang sa dissenting fast food. Wala naman kasi yun eh. Kaya lang paulit-ulit na kasi. Hindi ka man lang ba nagsasawa? Kung gusto mo ako na lang ang gagastos para makakain man lang tayo sa maayos na restaurant. Wag na. May naitatabi naman akong perang pang date natin. Kaya wag ka na mag-abala. Wag ka na ring magalit. Alam mo, habang tumatagal, malapit na akong masanay na ako na lang yung umuuwi mag-isa at kumakain mag-isa kasi masyado ka maraming ginagawa. Busy ka na nga rito sa office tapos busy ka pa rin dyan sa business mo. Hans naman! Ay, babe. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kailangan ko lang talagang kumita ng extra ngayon para pambili ng gamot na pang-maintenance si nanay. Tapos, kailangan din ng pera ni Maymay para sa thesis niya. Nagkasabay-sabay lang talaga mga gastusin ko kaya ayun. Kumusta na ba nanay mo? Si Maymay nga pala malapit ng graduate, di ba? Oo, malapit na. Kaya nga ginagawa ko lahat para masustentuhan ang pag-aaral niya eh. Si nanay naman, awa ng Diyos, maayos naman. Medyo mahina kasi kita ko sa online business ko kaya medyo hindi ko nabibili maintenance niya. Tapos di pa ako nakakakota sa trabaho. Wala tuloy akong komisyon. Hans naman, bakit hindi ka nangutang sa akin? Kahit naman paano may naitatabi ako. At kumpara naman sa pamilya mo, walang kaso yun dahil pamilya na rin ang turing ko sa kanila. I'm sorry kasi naging demanding ako. Siguro frustrated lang ako ngayon dahil namimiss na kita. Miss ko na yung dating tayo. Pero na-realize ko na ang tagal na natin at alam ko rin naman ang mga responsibilidad mo sa pamilya mo. Kaya sorry. Naiintindihan ko ang point mo. Kaya nga pangako, babawi ako sa'yo.
Ngayon lang naman to kasi nagkasabay-sabay yung mga gastusin namin sa bahay pero pasasaan ba't makakaraos din kami? O sige, ganito na lang. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Tapos bumili rin tayo ng maintenance ni nanay. Magwi-withdraw lang ako para may maipahiram ako kay Maymay. Tapos sabay na tayo umuwi sa inyo, doon na tayo kumain. Hindi na kailangan. Masyado na malaking naitulong mo sa pamilya ko. Nakakahiya na sa'yo. Diba nga, sinabi ko na pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Nanay at kapatid mo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi kung sino lang. Tsaka sapat na yung mahaba nating pagsasama para mapatunayan ko kung gaano ka nagsisika para sa kanila. Ikaw na lang din kasi ang maaasahan nila. Thank you talaga. Napakaswerte ko sa'yo. Basta, ngayon lang naman to. Makakabawi rin ako sa'yo. O siya, saka mo na lang isipin yon. Ang mahalaga maging okay ang lahat. So paano? Di ba kikitain mo pa yung client mo? Oo, pero saglit lang yon. Baka nga wala pang 3 minuto. Iabot ko lang tong order niya. Tapos noon, pwede na tayong umalis. Okay, kunin ko lang yung bag ko. Papadudod sa loob ng 6 na taon namin bilang magkarelasyon ni Andrea, may punto na naging tutok po ako sa pamilya ko. Ibig sabihin ay kumayod lamang ako noon ng kumakayod up to the point na nakalimutan ko na nga siya bilang girlfriend ko. Hindi na kami madalas na lumalabas tapos palagi ko na rin nakakalimutan yung espesyal na mga okasyon namin. Pagod din ako sa pagtatrabaho, parehong sa opisina at sa online shop ko kaya hindi na rin kami masyadong nakakapag-usap kahit na nagkikita naman kami sa opisinang pinapasukan namin. Papadudot may karapatan po si Andrea na maghinanakit sa akin dahil halata naman na naiitsapwera ko na siya. Kung tutuusin, ako naman ang nangako noon sa sarili ko na wala akong pababayaan sa kanila. Napantay ang atensyon, oras at panahon na igugugol ko para sa pamilya ko at kay Andrea. Kaya nga napagtanto ko ng mga panahon na yon na wala sa kanila ang problema kundi nasa akin. Kaya naman bilang paunang solusyon ay bumawi ako sa girlfriend ko, Papa Dudut. Kahit na hindi niya sabihin, alam ko na nami-miss din niya yung dating kami. At ganoon din naman ang nararamdaman ko kung itatanong niyo ako. Ang pagbawi kong yon sa kanya ay pinangako ko na magtutuloy-tuloy na yon at hindi na niya mararamdamang mag-isa siya sa relasyon namin. Marami nga ako naisip gawin noon na kasama siya. At isa na nga roon ang pangako kong bakasyon namin sa Tagaytay. Kaya lang hindi na yon nangyari pa dahil ng araw na mismong magkikita na kami ay saka ko naman kinakailangang dalhin sa ospital si nanay dahil sa pulmonya. Hans, Andrea? nag-alala ako sa text mo kaya pumunta na kaagad ako rito. Ano, kumusta na si nanay? Salamat sa pagpunta. Okay naman si nanay sa ngayon, nagpapahinga siya. Sabi ng doktor may pulmonya siya, kaya walang tigil kakaubo. Ay, salamat naman. At least ligtas na si nanay. Kinabahan ako ng gusto nung tinext mo ko. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot yung tawag mo. Busy kasi ako noon sa paghahanap ng mga damit na susuotin ko para sa trip natin. Tungkol dyan, mukhang hindi muna tayo matutuloy. Naku, walang kaso yun sa akin. Mas kailangan ka ng nanay mo, babe. Oo, nandun na tayo sa excited ako kasi sa wakas magkakaroon na tayo ng oras para sa isa't isa. Kaya lang may mga bagay na katulad nito, unexpected. Pwede naman nating ituloy yung alis natin sa susunod. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? May nasabi ba akong hindi maganda? Hans, anong problema? Nahihiya lang ako sa'yo kasi pakiramdam ko na papabayaan na kita. Parang ang dating wala kang boyfriend. Ang dami kong plano para sa atin. Pero lahat yon plano lang. Kumbaga, hanggang salita lang dahil nga ganito lang ako. Ano bang ganyan ka lang? Pwede ba? Huwag mo ngang sabihin yan sa sarili mo. Totoo naman eh.
Pakiramdam ko hindi ako umuusad sa buhay ko, babe. Na kahit anong gawin kong pagsisikap, wala pa rin akong progreso. Madalas, hindi ko mapigilang mabagalan sa sarili ko. 29 years old na ako. 28 ka naman. Sa mga edad nating to, dapat nag-uumpisa na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Pero, eto ko. Hindi pa rin makawala sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Ikaw na ang may sabi, pamilya mo sila. At kahit sino sa atin, gagawin ang lahat para sa pamilya natin. Kahit naman ako. Nagkataon lang na hindi tayo pare-pareho ng mga dalahin sa buhay. Tsaka sa nakikita ko, ginagawa mo naman ang lahat. Hindi ka sumusuko. Araw-araw mong sinusubukan. Tingnan mo, mapapagtapos mo na ng pag-aaral si Maymay. Hindi magtatagal, makakapagtrabaho na rin siya at makakatulong sa'yo. Pero, paano ka? Anong paano ako? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkainip sa relasyon natin, babe? Hindi naman kasi ako bulag o bingi. Nararamdaman ko na gustong-gusto mo na lumagay na tayo sa tahimik. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin akong hawak na singsing para makapag-propose sa'yo ng kasal. Hindi pa rin sapat ang ipon ko para makapag-umpisa tayo ng pamilya. Gusto mo na rin magkaanak, di ba? Oo. Pero anong kinalaman nun? Naisip ko lang na ayoko namang itali ka sa akin habang buhay na walang kasiguruhan kung magkakaroon pa ba ng katuparan na pangarap mong bumuo ng pamilya. Lalo na ngayon sa estado ko pagdating sa pera. Alam naman natin pareho na may kanya-kanya tayong priority sa buhay. At ito na rin siguro yung pagkakataon para piliin mo namang tuparin ang sarili mong pangarap. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin, Hans? Hindi lang siguro akong tamang lalaki para sa iyo, Andrea. Kaya patawarin mo ako kung oo. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Tapusin na natin ang relasyon natin para mapagtuunan mo naman ang pansin ng buhay mo. Papadudot pagkatapos kong sabihin ang bagay na yon ay hindi na po kami nagkibuan pa ni Andrea. Pero hindi siya kaagad umalis sa ospital, sa halip ay sinamahan niya pa akong makabili ng mga gamot na kailangan ni nanay. Sinigurado rin po niya na may pagkain kami bago siya nagpaalam sa akin. Hindi ko na po siya hinabol noon hanggang sa makasakay siya ng taxi dahil nalalabo na rin ang mga mata ko sa luha. Pag-alis niya ay doon na ako humagulhol, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Andrea, Papa Dudut. Alam ng Diyos kung paanong nakahanda kong gawin ang lahat, maibigay ko lamang sa kanya mga bagay na deserve niya. Kasama na nga po doon ang mabigyan siya ng maayos na buhay sakaling magpakasal kami. Kaya lang dahil sa sitwasyon ko, aminado ako na hindi ko pa kaya. Ayoko namang magpaka-selfish na dahil nadalhin niya ang anak namin at idamay sa kahirapan ng buhay kung sakaling maging kami. Alam ko, Papa Dudut, na marami ang magsasabi na hindi ko sana pinagtabuyan si Andrea sa buhay ko. Pero hindi ko rin po maaatim na hintayin niya na maging handa ako at baka matagalan yon. Ramdam ko na gustong-gusto na niyang bumuo ng pamilya at magka-baby. Ayoko namang sirain ang pangarap niyang yon. Kaya nga kahit masakit ay pinalaya ko na siya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi nagtagal ay gumaling at nakalabas na rin po sa ospital ang nanay ko. At wala pong pagsidla ng kasiyahan naming magkakapatid dahil patuloy pong lumakas si nanay. Hindi po ako kaagad bumalik sa opisina, sa halip ay nag-leave ako ng 3 days para mas maalagaan ko pa ang nanay ko. Sa loob ng panahon na yon ay hindi ko na po tinetext si Andrea. Plano kong sabihin na lamang ang magandang balita kapag nagkita kami sa opisina. Kaya lang nang pumasok na ulit ako ay nalaman ko na nag-leave din pala siya. Pero kumpara sa akin ay 1 linggo ang sa kanya.
Nagtaka pa nga ako at nagtaka pa nga ang mga kasamahan namin nang makita ko dahil buong akala nila ay magkasama kami. Bagaman malungkot dahil aminado ako na nami-miss ko na siya, hinayaan ko na lamang po na wala kaming communication ni Andrea. Sa isip ko ay baka kasi makaabala rin ako sa ginagawa niya at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi nagtagal ay nagkita na rin kami ni Andrea nang pumasok siya sa office. Nakwento niya sa akin na nagbakasyon daw siya kasama ang family niya, biglaan pero magandang pagkakataon na rin daw yon para makapagpahinga siya. Kaya naman sinunggaban na niya ang pagkakataon. Normal lang para sa amin ang araw na yon, bagaman kumikirot ang puso ko dahil alam ko na wala na kami ni Andrea. At mukhang tinanggap naman niya ang gusto kong mangyari at upang makalimutan ang sakit ay nagpakabisi na lamang ako sa pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at napansin ko na lamang na blooming si Andrea at napapadalas ang pagtawa at pagngiti niya. Doon ko po nalaman na meron na palang ibang lalaki na nagpapasaya sa kanya. Hans anak, nandiyan ka na pala. Mano po, Nay? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Kumusta na po kayo? Yung pakiramdam nyo, ayos na po ba? Ayos na ako, nak. Bumangon lang ako sa higaan kasi sumasakit ang likod ko kahihiga. Tapos naisip ko na ipagluto ka ng paborito mong ulam. Kumain ka na ba? Mukhang pagod na pagod ka. Nag-abala pa kayo, Nay. Salamat po. Pero sakto, hindi pa ako kumakain. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa mesa at ipaghahain kita. Mamaya na po, Nay. Medyo wala pa po kasi akong gana. Ano ba kasing nangyari, nak? Umusog ka at tatabihan kita. Sa itsura mo may dinaramdam ka. Para kang may sakit. Ay, teka, hipuin ko nga ang noo mo. Oh, wala ka namang sinat. Wala naman po akong sakit, Nay. Siguro pagod lang po talaga ako tsaka malungkot. Anak, alam ko malaki ka na. Halos magte-30 ka na pero para sa akin, ikaw pa rin yung maliit na bata na karay-karay ko kapag namamalengke tayo. Pwedeng-pwede kang magsabi sa nanay ng problema mo, ha? Nakahanda akong makinig. Tungkol ba sa inyo ni Andrea yan? Nabanggit kasi sa akin ng kapatid mo na naghiwalay na raw kayo. Wala ka namang sinasabi, kaya kako baka hindi totoo. Totoo po, Nay. Wala na po kami ni Andrea. Ilang buwan na rin. Aba bakit? Naku, ang tagal nyo na, nak. Kasal na lang ang kulang sa inyong dalawa. Nakakapanghinayang naman na naghiwalay kayo. Ay, may pinagawayan ba kayo? Ay kung meron, subukan nyo man lang ayusin kasi dapat ganun ang ginagawa ng magkarelasyon. Wala po kami pinag-awayan. Sa katunayan, si Andrea po ang pinakamaintindihing babae na nakilala ko, Nay. Nagkataon lang po talaga na hindi kami pwede kasi hindi ako yung lalaki na tutupad ng mga inaasam niya. Ano bang inaasam niya? Ganun ba yun kahirap to pa rin? Kaya kailangan nyo na lang maghiwalay? Ako naman po ang may gusto. Ako ang nagsabi kay Andrea na bitiwan niya ng relasyon namin. Alam ko po na sobra ko siya nasaktan sa ginawa kong yun. Pero sa huli, nirespeto pa rin niya at tinanggap ng bukal sa puso ang gusto kong mangyari. Pero Nay, ang sakit-sakit pala talaga na makipaghiwalay sa taong mahal na mahal mo pa. Pero syempre, kailangan ko pong pangatawanan ang desisyon ko. Kami ba ng kapatid mo ang dahilan kaya kayo nagkahiwalay, nak? Alam ko, ramdam ko,
na simula pa noon, ginagawa mo na talaga ang lahat ng makakaya mo para sa pamilya natin. At kahit na nagkaroon na kayo noon ng relasyon ni Andrea, may mga pagkakataon pa rin na mas pinili mo kami kesa sa kanya. Mahal na mahal ko po si Andrea. Pero Nay, hindi ko maaatim na basta ko na lang talikuran kayo ni Maymay. Simula nang mawala si tatay, pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. At hanggang ngayon, tinutupad mo pa rin yon, kahit na nga isakripisyo mo pa ang sarili mong kaligayahan. Pasensya ka na anak ha, dahil mahirap lang tayo. Hindi ko gusto na itali kayo ng kapatid mo sa responsibilidad na itaguyod ang pamilya natin dahil alam ko may sarili rin kayong buhay. Nay, kahit sa susunod kong buhay, pipiliin ko pa rin po ang pamilya natin. Dahil mahal na mahal ko kayo. Hindi niyo po kailangan mag-sorry. Dahil alam namin magkapatid na ginawa niyo noon ang lahat para buhayin kami. At kami naman po ang babawi sa inyo. Oh, tahan anak, tahan na. Sana anak, isang araw, mahanap mo rin ang lubos na kaligayahan at pagpapala sa buhay mo dahil mabuti kang anak at kapatid. Wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya ka at magkaroon ng kapayapaan ng kalooban mo. Papa Dudut, hindi ko na nga po noon napigilan ang maiyak. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, Papa Dudut. Na mga panahon na yon ay hinayaan ko ang sarili ko na magsumbong sa kanya na parang bata at buong puso at pagmamahal naman niya akong kinalinga. Pareho ko pong mahal si Andrea at ang pamilya ko. At kahit na masaktan ako ng paulit-ulit at masiguro ko lamang na masaya sila ay walang pagdadalawang isip po akong magsasakripisyo. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at nabalitaan ko na lamang na nag-resign na sa pinagtatrabahuhan namin si Andrea. Kahit naman paano, Papa Dudut, bumalik kami sa pagkakaibigan pagkatapos ng breakup namin. Sinagot na rin po ni Andrea ang bagong lalaki na nanligaw sa kanya at naging masaya po ako para sa kanya. Oo, maraming gabi na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang desisyon kong isuko ang pag-iibigan namin, pero alam ko rin naman na tama po yun. At least, mas nabigyan pa rin namin ang aming sarili ng pagkakataon na ito pa rin ang mga bagay na inaasam namin. Pagkatapos umalis ni Andrea ay na-promote naman po ako sa trabaho, Papa Dudut. Lumakas din at gumanda ang kita ng online shop ko, kaya nga naging maayos ang pasok ng pera sa akin. Graduate na rin po si Maymay sa college at may trabaho na rin, kaya nga nakakatulong na rin siya sa mga gastusin namin sa bahay. Lumipas pa ang ilang taon at nagtuloy-tuloy ang magandang karera ko sa aking trabaho at negosyo. Nakabili na rin po ako ng lupa at nakapagpatayo ng bagong bahay para sa pamilya ko. Kung babalikan ko ang nakaraan ay masasabi ko po na malayong malayo na rin ang narating ko sa buhay. Wala na po akong balita kay Andrea ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Pero ang huling alam ko ay kinasal na siya. Simula na maghiwalay kami ay hindi na rin po ako nagkaroon ng kasintahan pa. Siguro nga nakatali na talaga sa kanya ang puso ko at kahit na hindi siya ang nakatuluyan ko, hindi ko na yon pinangihinayanganan pa dahil alam ko na masaya na rin siya sa piling ng pamilyang inaasam niya. Andrea? Wow! Okay naman ako. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Nakakatuwa. Nagkita tayo ng di sinasadya. Oo nga eh. Teka, sino kasama mo ngayon? Yung husband mo ba? Ay, upo ka muna. Thanks.
Actually, kasama ko ang mag-ama ko. Kaso nandun sila sa tindahan ng mga laruan. Nakita kasi kita, kaya nagpaalam muna ako saglit dahil ako gusto kong mag-hello sa'yo. Nakakatuwa naman. Mukhang masayang masaya ka. Grabe. Ilang taon na nga ba simula nang huli tayong magkita? 2? 3 years? Hindi ko na rin matandaan. Basta ang alam ko matagal na. Sandali, may hinihintay ka ba rito? Girlfriend mo? Hindi. Sina nanay at maymay ang hinihintay ko. Birthday kasi ni nanay ngayon. Nagkataon may pasok ako kaya nagkasundo kami na ako mauuna rito. Tapos susunod na lang sila. Ganun ba? Happy birthday sa nanay mo. Kumusta na ba siya? Ayos naman. Makulit as always. Ay, mabuti naman. Oo nga pala, balita ko nakalipat na kayo ng bahay. Nung nakaraan kasi, nakita ko yung dati nating katrabaho. Nakwento lang niya. Oo. Nakabili na ako ng sarili naming lupa. Pinalad na napatayuan ko na rin ang bahay. Kaya may mas maayos na kaming tinitirhan. Sobrang proud na proud ako sa'yo, Hans. Unti-unti nang nagkakatotoo yung mga bagay na minsan lang ipinangarap mo. Kita mo na? Nagbunga na rin ang mga pagsasakripisyo mo. Ikaw lang kasi itong walang bilib sa sarili mo nun eh. Ganon siguro talaga kapag kinakain ka na ng stress at anxiety. Hindi ka na nakakapag-isip ng matino. Pero salamat kasi palaging pinaparealize sa akin ni nanay na malayo-layo na rin ang narating ko. Kahit napakiramdam ko, hindi ako umuusad. Tsaka thank you rin pala sa'yo. Kasi nung tayo pa, palagi ka rin naniniwala na kaya ko. May potensyal ka naman kasi talaga. Napapangunahan lang ng kaba. Katulad nung unang beses mo akong niyaya na makipag-date, di ba? Naalala mo pa yun? Nakakahiya naman. Pagkatapos nating maghiwalay nun, hindi ka na ba nagkaroon ng bagong girlfriend? Hindi na. Hanggang ngayon. Wala lang siguro akong time na lumabas at makipagkilala. Pero sana bigyan mo pa rin ng pagkakataon ng puso mo na magmahal ulit, Hans. Dahil deserve mo yun. Wala akong ibang hiling kundi ang maging maligaya ka sa piling ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Yan din ang gusto mangyari ng nanay ko. At syempre gusto ko rin naman para sa sarili ko. Kaya lang, baka hindi pa to yung tamang panahon para doon. Pero hindi ko naman tuluyang sinasara ang puso ko na magmahal ulit. Siguro, malaki lang talaga ang impact mo sa akin. Tsaka siguro may konting takot pa rin ako na baka maulit yung breakup natin pag nagka-girlfriend ako. Aaminin ko, nasaktan ako noon kasi bakit bigla-bigla mo naisip na tapusin yung relasyon natin samantalang matagal-tagal na rin tayo? 6 na taon? Hindi biro yun ha? Nagalit ako sa'yo pero alam ko na naging mahirap din para sa yung desisyon mong yon, Hans. Siguro nga, hindi tayo nakalaan para sa isa't isa at kailangan natin maghiwalay para mahanap yung mga bagay na para talaga sa atin. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita at naging bahagi ka ng buhay ko. Habang buhay kong babaunin sa puso ko mga alaala na kasama ka, Andrea. Kahit na may sarili-sarili na tayong buhay ngayon. Katulad mo, wala akong ibang gusto kundi ang palagi kang masaya. Tulad ngayon, kitang-kita na umaapaw ang saya mo. Tama ka, Hans. Masayang masaya nga ako. At utang ko yun lahat sa'yo. Hindi. Wala kang utang sa akin dahil deserve mo talaga yan. Masaya na rin naman ako sa buhay ko. At wala na ring mahihiling pa sa Diyos. Ganun lang talaga siguro. May mga bagay na hindi nangyayari kahit na gustuhin pa nating matupad. Pero naniniwala ako na may dahilan. At kadalasan, mas maganda ang ibig nitong sabihin. Totoo yan. Naniniwala rin ako sa sinabi mo. Papa Dudut, hindi na rin po nagtagal ang pag-uusap namin at kaagad din nagpaalam si Andrea. Pagkatapos ay saka naman dumating sina nanay at maymay. Nagkita pa nga sila ni Andrea at mahigpit pa niyang niyakap ang nanay ko. Tapos kinumusta at binati niya rin si maymay sa graduation nito. Nang panahon na yun ay alam ko na yun na ang closure namin ni Andrea. Masaya na siya sa buhay niya at dapat ay maging masaya na rin ako para sa akin. Sa kasalukuyan ay meron na po akong girlfriend, Papa Dudut,
at nagbabalak na akong mag-propose ng kasal sa kanya. Sa totoo lang ay first time ko ngang mag-propose kaya kinakabahan talaga ako. Pero alam ko naman na sa huli ay makakaya ko katulad ng mga pagsubok sa buhay at pag-ibig na nalagpasan ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang liham ko, Papa Dudut. Malaking bagay sa akin na maitampok ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana ay may kinapulutang aral at inspirasyon ang ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Maraming pong salamat sa lahat ng mga tumutok sa aking kwento. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Hand. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay pag-ibig ay parang sugal. Palaging walang kasiguraduhan kung ikaw ay masasaktan o magiging masaya. Pero sabi nga nila, mas mabuti nang sumugal kaysa manghinayang ka sa panghabang buhay. Ikaw, kabarangay, minsan karabang nang hinayang sa buhay mo dahil hindi ka naniwala sa taong mahal mo. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal daw tayo ay palaging dapat na todo. Para kapag nasaktan tayo ay walang pwedeng isisi sa atin na mali dahil lahat ng ginawa natin ay tama. Kaya lang madalas kapag sinusunod natin yon ay todo rin kung masaktan tayo. Kaya hindi na natin nagagawa pang magbigay ng second chance sa taong minsan nating minahal at pinagkatiwalaan. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Medyo madrama ang simula ng aking sulat dahil sa makulimlim na panahon ngayon habang ako po ay nagsusulat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faith. 28 years old, isang teller sa bangko at masugid pong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories dito sa Pampanga. At kagaya ng ibang kabarangay na nagpapadala sa inyo ng sulat ay gusto ko rin pong mag-share ng kwento ko na alam kong makakapagpaiyak sa maraming nakikinig ngayon. Nasa second year high school ako nang makilala ko po si Mon, Papa Dudut.
Transferi siya sa school namin at kaklase ko rin siya. Si Mon po yung tipo ng estudyante na gwapo pero may pagkapresko. Mahilig siya mangasar at palaging ako talaga ang nakikita niya na batuhin ang mga pang-aasar niya. Palagi niyang pinapansin ang ayos ng buhok ko, ang kulay ng lip gloss at minsan ay pati na rin ang pagiging chubby ko. Dahil nakakapikon ang pang-aasar niya ay madalas ko siyang pinapatulan. Inaaway ko hinahampas sa balikat o kaya ay binabato ng eraser ng blackboard namin. Nang dahil doon ay pati mga kaklase ko ay inasar na rin ako na may gusto kay Mon na lalo ko namang kinapiko noon, Papa Dudut. Uy, Chubbs! Tulungan na kita dyan. Ako nang magbubuhat ng timba ng tubig na dala mo. Umalis ka na lang dyan sa dadaanan ko. Nakakaistorbo ka lang sa akin eh. Ito naman ang sungit. Ako na nga magbubuhat niyan. Ibigay mo na sa akin yung buhat mong timba. Kaya ko na nga to, kaya tumabi ka na lang dyan kasi nakakaabala ka lang talaga sa akin, Mon. Chubbs, bitawan mo na tong timba. Ako na magbubuhat. Kitang-kita naman sa mataba at namumula mong pisngi na nahihirapan ka na oh. Huwag ka na kasing humarang-harang dyan sa dinaraanan ko para hindi na ako nahihirapan. Akin na nga kasi ang timba. Sige ka, papayat ka sa ginagawa mong yan. Tapos mababawasan niyang kakyutan mo. Kaya ko na nga to, kaya umalis ka na dyan. Akin na yan, ako na magbubuhat niyang timba. Tumabi ka na lang dyan, sabi eh. Akin na sabi, ang kulit mo naman, tinutulungan ka na nga eh. Pamon! Uy! Hala! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Natapon tuloy tong tubig sa timba. Nabasa pa tong sapatos ko. Ang kulit-kulit mo naman kasi, Mon eh. Oh, sorry. Gusto lang naman talaga kitang tulungan eh. Sinabi ko na nga na kaya ko, di ba? Ayun tuloy, sa halip na makatulong ka, mag-iigib pa tuloy ulit ako ng tubig na pandilig sa mga halaman na nasa harapan ng classroom natin. Sorry na nga. Hindi ko naman gusto na matapon yung tubig sa timba. Huwag ka na mainis sa akin, Chubbs. Ay! Pwede ba, Mon? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng ganyan. Katawan ko to, kaya alam ko na chubby talaga ako at hindi mo na kailangan na araw-araw na ipaalala yun sa akin. Nakakairita ka na eh. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa at sinasabi mo sa akin. Pinanganak ka ba talaga para manira ng araw ng ibang tao? Diyan ka na nga. Uy, Faith, sandali! Ano na naman ba? Sinira mo na nga ang umaga ko. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Araw-araw na lang, Mon. Palagi ka na lang nandyan sa harapan ko at binibuwisit ako. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ba palagi ako na lang ang nakikita mong asarin? Gusto ko lang naman na, Ano? Gusto mong palaging sirain ang araw ko dito sa school? Gusto mong palagi na buwisitin ako? Gusto mo na nahihirapan talaga ako dito? Gusto kita, Faith. Gusto mong… anong sabi mo? Gusto kita kaya palagi ako nagpapapansin sa'yo. Kasi nung unang pasok ko dito sa school, ni hindi mo man lang ako tinitingnan. Kaya ang naisip kong paraan para mapansin mo ako, asarin na lang kita. Effective naman, di ba? Kaya lang, hindi ko naman gusto na mabwisit ka talaga sa akin o mainis. Sorry nasobrahan na ata yung pagpapapansin ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na maging close tayong dalawa kasi nga crush kita. Uy, Faith, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Galit ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi na masyado. Sige na, babalik na ako sa classroom. Ikaw na lang ang magigib ng tubig at magdilig ng mga halaman ni Ma'am. Bahala ka na sa buhay mo. Papa Dudut, hindi ko talaga inaasahan ang ipinagtapat sa akin ni Mon ng araw na yon. Hindi naman kasi talaga halatang may gusto siya sa akin kasi nga ang dating sa akin ng ginagawa niya ay gusto niya lamang talagang maiyak ako sa pambubwisit na ginagawa niya.
Kaya hindi ko napansin o naramdaman na may pagtingin na pala siya sa akin sa umpisa pa lamang. Pero may mas nakakakilig pang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi kasi pumasok si Mon sa unang 2 subject namin sa umaga na yon na labis kong pinagtaka. Kasama ko lamang kasi siya ng umaga na yon tapos ay bigla siyang nawala. Bago kami mag-break time ay nalaman ko na lamang na nasa guidance office na pala siya dahil nakita raw siya ng school guard namin na tumalon sa bakod ng school namin galing sa labas. Pinalabas din naman kaagad siya ng guidance office, Papa Dudut. Tapos nang pumasok na ulit siya sa classroom namin, inabot niya sa akin ang isang pares ng tsinelas na binili daw niya sa labas. Kaya siya nag-over the bakod. Nag-sorry ulit siya dahil sa pakikipag-agawan niya ng timba ng tubig na naging dahilan para raw mabasa ang sapatos ko. Nakita yon ng mga kaklase namin kaya halos lahat sila ay inasar kaming dalawa. Kung noong una ay nagpipigil ako ng inis sa kanilang lahat ng mga oras na yon ay kilig naman ang nararamdaman ko na pinipigilan ko, Papa Dudut. Naging close na rin kami ni Mon pagkatapos ng araw na yon. Hindi na niya kasi ako masyadong inaasar at nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. Nasa 3rd year na kami nang sagutin ko siya at tumagal hanggang college ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Uy guys, sorry ngayon lang kami ni Mon. Wala namang bago dun kasi palagi kayong dalawang late sa mga lakad ng barkada. Sinabi mo pa, Cheryl. Nakauwi na nga yung ibang kaibigan natin eh. Ang mahalaga, dumating pa rin kami. Happy birthday nga pala, Ralph. Salamat, Mon. Dumating nga kayo, pero hindi rin naman kayo nakasama sa barkada picture natin kanina. Sorry na, Cheryl. Alam mo naman na kapag si Mon ang kasama ko sa mga ganitong lakad, pahirapan magpaalam sa bahay, lalo na kay Papa. Mabuti na nga lang nandun yung mama ni Faith kaya may backup kagad kami na payagan siya dito sa birthday celebration ni Ralph. Basta ako, sanay na akong palaging late sa mga lakad ng dalawang to. Ang hirap kasing magkaroon ng tatay na pinalaki ng lolo kong sundalo. Sobrang higpit. Teka, bakit parang ang aga namang malasing ni Cheryl? Sinong lasing? Ako? Hindi pa ako lasing Oo nga naman. Mukha namang hindi pa lasing si Cheryl, babe. May konting amats lang. Hayaan nyo na yan. Kakabreak lang sa boyfriend niya eh. Correction lang hindi ako umiinom ngayon dahil broken-hearted ako. Sinasabayan ko lang ang pagsiselebrate ni Ralph sa birthday niya at sa araw ng kalayaan ko. Kalayaan talaga? Oo, nakakasakal kaya maging boyfriend ang ex ko. Sobrang controlling, demanding, possessive. Basta, lahat na yata ng pangit na ugali ng isang tao nakuha ng demonyo na yun. Eh bakit mo pala sinagot? Tapos tumagal pa ng 1 taon ng relasyon yung dalawa. Hindi ko naman alam na may pagkademonyo palang ugali ng lalaking yun. Biruin mo, pagkatapos niya akong turuan ng kung ano-anong bagay na tungkol sa sex, maghahanap pa rin pala siya ng ibang babaeng titikman. Ganon talaga, Cheryl. May ibang lalaki na hindi marunong makontento. Malas mo lang talaga na ganong lalaki ang nakilala at minahal mo. Basta, visit siya. Yun lang ang masasabi ko. Ay, buti nga yang si Mon nakukontento sa'yo kahit hanggang halik lang sa pisiyang nagagawa niya sa'yo. Teka, ibig sabihin, Mon, wala pa palang nangyayari sa inyong dalawa ni Faith? Hindi mo ba alam, Ralph? Sa barkada natin, silang dalawa na lang ang virgin. Hoy, grabe ka, Cheryl Kailangan talaga na mapunta sa amin ni Mon ang topic? Ganun talaga. Kung sino ang mga virgin sa barkada, sila ang mas pinag-uusapan. Ang hina mo naman pala, bro. Hindi naman pagiging mahina yun, Ralph. Nire-respeto ko lang talaga yung mga gusto at desisyon ni Faith. Tsaka hindi naman ako nagmamadali tungkol sa bagay na yan. Sa kasalan din naman kami mauuwi ni Faith kaya bakit hindi ko na lang hintayin yung araw na yun, di ba? Ang good boy naman pala talaga nitong jowa mo, Faith. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal na mahal ko yan Mas mahal na mahal kita, babe. Kaya irerespeto ko lahat ng mga desisyon mo. Irerespeto ko rin lahat ng mga gusto mong mangyari sa relasyon nating dalawa.
Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit sobrang minahal ko si Mon ay ang respeto na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin at sa mga magulang ko. Legal na kasi sa bahay namin ang relasyon naming dalawa kaya medyo mahigpit si Papa kapag lumalabas ako na si Mon ang kasama. Si Mama naman ay malaki ang tiwala sa akin pati na rin kay Mon at palagi lang nagpapaalala na huwag kaming lalampas sa limitasyon namin bilang magkasintahan. At sa ilang taon nga ng relasyon naming dalawa ay nakontento si Mon hanggang HHWW at halik sa pisngi lamang ang pwede naming gawin para sa isa't isa. Kahit kailan ay hindi siya naging mapusok noon sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Bago ko pa lamang siya sagutin noong nasa high school pa lamang kami, ay sinabi ko na sa kanya na medyo konserbatibo akong babae. Pati na rin ang pamilya ko. Sumusunod ako sa paniniwala namin na dapat ay ibigay ng babae ang kanyang sarili sa lalaki pagkatapos ng kanilang kasal at pangako sa harap ng Diyos. Ang paniniwala ko na yon ay nirespeto naman ni Mon at nang sagutin ko nga siya noon ay nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwala ko at respeto niya sa akin bilang babae. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, habang tumatagal noon ang relasyon namin ni Mon, pakiramdam ko ay mas tumatatag kaming dalawa. May oras din naman na nagkakatampuhan kami lalo na noong naging busy kami sa kanya-kanya naming finals at halos nawala na kami ng oras sa isa't isa. Si Mon kasi ang tipo ng tao na gusto niyang palagi siyang tinetext o tinatawagan. Yung lalaki na gusto ay palagi siyang nilalambing. Malambing din naman akong girlfriend, Papa Dudut, pero minsan talaga ay nahihirapan ako noon na hatiin ang oras ko sa pag-aaral at sa kanya. Academic scholar din naman kasi ako at may mini-maintain na grades kaya nawalan talaga ako ng oras sa boyfriend ko. May 2 linggo din kaming hindi nag-uusap pero pagkatapos noon ay nagkaayos din kami kaagad. Kumbaga parang mga away bata lamang ang nangyayari sa aming dalawa noon. Akala ko po, Papa Dudut, ay ang 2 linggo na parang cool off namin ni Mon ang pinakamabigat na pagsubok na pagdaraanan naming dalawa. Pero hindi pa pala yun dahil isang balita ang nakarating sa akin noong kakasimula pa lamang ng first semester namin sa 4th year. May isang kabarkada kami na tinawagan ako at sinabi na buntis daw si Cheryl. Hindi na ako masyadong nagulat dahil alam naman naming lahat na may nangyayari kina Cheryl noon at sa naging boyfriend niya. Pero hindi ako makapaniwala nang malaman ko na si Mon ang tinuturong tatay ng bibi ni Cheryl. Hindi ko po tinawagan noon si Mon para ikumpara sa kanyang tungkol sa bagay na yon. Pinuntahang ko na lamang siya sa lugar kung saan kami magkikita ng araw na yon, Papa Dudut. Sinabi mo na ba kay Faith ang nangyari? Hindi pa, Ralph. Pero magkikita kami ngayon dito sa labas ng gym. Kailangan mong ayusin yan, bro. Malaking gulo talaga yung pinasok mo. Mon! Naku, ayun na nga si Faith. Babe, bakit hindi mo sinagot yung text at tawag ko kanina? Bakit pa? Magkikita naman na tayo, di ba? Tsaka mas gusto kita makausap ng personal. Mon, alis muna ako ah. Mukhang kailangan yung mag-usap ng masinsinan ni Faith. Kailangan talaga namin mag-usap nitong kaibigan mo. Meron akong dapat na malaman na si Mon lang ang makakasagot. Sige Faith, mauna na ako. Babe, ano ba yung gusto mong itanong sa akin at parang namumula yung mukha mo sa galit? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng isang kabarkada natin? Tungkol saan, babe?
At talaga magkukunwari ka pa na hindi mo alam? Imposible naman na makarating sa akin ang balita nang hindi dumadaan sa'yo, Mon! Babe, sorry. So, totoo nga! Totoong nabuntis mo si Cheryl? Hindi ko naman alam, babe. Maniwala ka sa akin. Paanong hindi mo alam? Ano yun? Trip lang ni Cheryl na ituro ka bilang tatay ng pinagbubuntis niya? Eh, ang kapal naman pala talaga ng mukha niya kung gagawin niya yon. O sige, itong tanong ko na lang ang sagutin mo. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam, babe, kasi pareho kaming lasing ni Cheryl nung gabing yun. Pero wala akong matandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Eh bakit nga ikaw ang tinuturo niyang tatay ng pinagbubuntis niya? Hindi ko alam, siguro kasi. Kasi nung nalasing kaming dalawa, nung magising kami, pareho kaming nasa loob ng kwarto niya, tapos halos wala kaming damit. Grabe. Grabe ka, Mon. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na walang nangyari sa inyong dalawa? Lasing na lasing nga kasi ako nun, babe. Kaya wala akong matandaan na may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko sa'yo! Napakasinungaling mong lalaki ka! Babe, sandali! Huwag ka munang umalis! Faith! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala tungkol sa pangyayari na yon. Hindi ko na rin po napigilan na puntahan si Cheryl sa kainan at tambayan ng barkada namin. Nandun din si Ralph at iba pang kaibigan namin na kaagad na umawat sa akin bago pa ako tuluyang makalapit kay Cheryl. Sinabi ko sa kanila noon na gusto ko lang marinig mula kay Cheryl ang totoo at wala akong plano na saktan siya. Kilala naman ako ng barkada na hindi talaga palaaway na tao kaya hinayaan na lamang nila kaming mag-usap ni Cheryl. Sinabi ni Cheryl na may nangyari nga sa kanila ni Mon nang minsang magkainuman silang dalawa sa bahay niya. Tinanong ko ulit siya kung sigurado ba siya na si Mon talaga ang ama ng baby na nasa tiyan niya dahil ang alam ko talaga noon, Papa Dudut, kahit na break na sila ng boyfriend niya ay pumapayag pa rin siya na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero giniit talaga ni Cheryl na si Mon ang tatay ng baby niya dahil si Mon lang daw ang nakagalaw sa kanya sa huling 2 buwan. Doon ako nagsimulang makumbinse na ang boyfriend ko talaga ang tatay nang ipinagbubuntis ni Cheryl. Kaya hindi ko na muli pang kinausap si Mon at hindi ko na rin sinagot pa ang mga text o tawag niya. Minsan siyang pumunta noon sa bahay pero muntik na siyang mabugbog ni Papa dahil sa galit nito sa kanya. Kaya nawala ng paraan si Mon para makalapit at makausap ako noon, Papa Dudut. Ralph, eto na yung mga libro na hinira mo sa akin para sa kapatid mo. Salamat, Faith. Sa totoo lang, makalat kasi talaga ako sa gamit. Kaya mabuti na lang natabi pa ni Mama yung mga libro na ginamit ko nung nasa high school tayo. Ako nga rin eh. Yung mga libro ko dati hindi na mahanap ni nanay. Ito pa naman talaga yung kailangan ng kapatid ko para gawa ng reaction paper. Buti talaga meron ka pa nito. Oo nga eh. Huwag mo na rin nga palang ibalik sa akin yan kasi wala nang gagamit ng mga libro na yan sa bahay. Sige Ralph ah, una na ako kasi inutusan pa ako ni Mama na mag-grocery. Faith, sandali lang. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Ano lang. Kumusta na kayo ni Mon? Wala na kami ni Mon. Anong ibig mong sabihin? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa nung 1 linggo pa. Pumayag siya? Hindi naman niya kailangan pumayag eh. Alam ko na ang breakup dapat mutual decision ng 2 taong magkarelasyon. Pero ako kasi yung nasaktan dito. Ako yung niloko. Kaya alam ko na may mas karapatan ako para tapusin ang lahat sa amin. Hindi mo na ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Paano ko gagawin yon? Kung panghabang buhay na ang resulta ng kasalanang ginawa niya. Babe, Bakit nandito ka, Mon? Huwag mo sabihin na kinuntsaba mo tong si Ralph, ha? Pasensya ka na, Faith. Naaawa na kasi ako kay Mon. Hindi na siya nakakapasok sa mga klase namin. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kasalanan niya ng kaibigan mo.
Kasi gumawa siya ng kasalanan at kababuyan. Babe, pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Mon? Tinext ko na sa'yo na tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na tawagin ako ng ganyan. Sorry. Ayoko pa kasi talagang tanggapin yung pakikipag-break mo sa akin eh. Bakit ako? May choice ba ako na hindi tanggapin na nagkaanak ka na sa ibang babae habang magkarelasyon tayong dalawa? Wala naman, di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto ko, nangyari na ang lahat. Niloko mo na ako! Faith, pakinggan mo muna sana ang gustong sabihin ni Mon. Wala na akong dapat na pakinggang kahit na ano mula sa kanya. Tsaka pwede ba, Ralph? Tigil-tigilan mo na nga ang pakikialam sa gulo naming dalawa. Kahit ano pang gawin mo, wala ka nang maaayos sa amin ni Mon. Dahil si Mon mismo ang sumira sa aming dalawa. Subukan mo pa ulit na gawin na iset up ako kay Mon. Pati ikaw, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Diyan na kayo! Magsama kayong dalawa, mga sinungaling! Papadudot, hindi lang si Ralph ang sumubok na pag-ayusin kami ni Mon dahil marami kaming common friend at marami rin ang kumakausap sa akin na bigyan ng pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Yung iba kasi sa mga kaibigan namin ay hindi rin naniniwala na si Mon ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Sinasabi nila sa akin na baka raw gumagawa lang ng kwento si Cheryl para may managot sa ipinagbubuntis nito. Marami nga rin sa mga kaibigan namin ang nagalit kay Cheryl dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi nila magawang magalit kay Mon kahit siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Ang sabi kasi ng mga kaibigan namin ay kilala nila si Mon at alam nila na hindi niya magagawang magloko sa relasyon naming dalawa. Alam daw nila kung gaano ako kamahal ng ex-boyfriend ko. Pero nangyari na kasi ang lahat, Papa Dudut. Niloko na niya ako at nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa ibang babae. At yun ang hindi ko magagawang patawarin kahit na kailan, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, nahihirapan din naman ako sa ginawa kong pag-iwas noon kay Mon, lalo na sa pakikipag-break ko sa kanya. Ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Palagi akong pumapasok noon sa mga klase ko na naiiyak at naluluha ang aking mga mata. Sobrang hirap pala talagang masaktan, lalo na sa kauna, pero palaging nananalo ang galit at kirot sa puso ko nang dahil sa ginawa niya. Halos maglilimang taon na ang relasyon namin dalawa at akala ko ay kaya niyang maghintay kagaya ng paulit-ulit niyang pinapangako sa akin. Ibibigay ko rin naman ang sarili ko sa kanya pero sa tamang panahon pa. Ang akala ko ay nirerespeto niya talaga ang paniniwala ko at ng buong pamilya ko. Yun pala, Papa Dudut, ay hahanapin niya rin sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa magawang maibigay sa kanya dahil hindi pa ako handa ng mga oras na yon. Ikaw na naman? Ano na naman bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay talaga kita, Faith. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin kaya gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. At talagang balak mong takbuhan ang responsibilidad mo kay Cheryl? Hindi ko siya tatakbuhan at mas lalong wala akong responsibilidad sa kanya. Faith, alam ko, marami ka ng iba't ibang version na narinig tungkol sa nangyari. Pero hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Hindi mo ba kukunin yung side ko? Sinagot mo na yan, di ba? At sinabi mo na wala ka natatandaan na kahit ano. Wala ba talaga?
O ayaw mo lang aminin na nag-enjoy ka ng mag-sex kayong dalawa ni Cheryl? Faith, imposible nga na may mangyari sa aming dalawa ni Cheryl. Paanong imposible? Eh sa'yo nang galing na nagising kang katabi mo siya. Tapos wala na kayong kahit na anong suot, diba? Dahil lasing na nga ako nung gabing yun. Eh kaya nga nakipag-inuman ka sa bahay mismo ni Cheryl, diba? Kasi may bala ka na makipag-sex sa kanya. Yun ba yung nakarating sa yung kwento? Na sinadya kong lasingin si Cheryl para may mangyari sa amin? Ay, noong gabi na nalasing kaming dalawa ni Cheryl, siya mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila. Ang sabi kasi sa akin ni Cheryl, gusto niyang may makausap na lalaki dahil hindi niya na maintindihan yung ex-boyfriend niya. Actually, dalawa kami ni Ralph ang nagpunta doon. Pero nauna siyang umalis sa akin. Yun din yung linggong nagkalabuan tayong dalawa, Faith. Kasi busy ka sa academics mo. Kaya masama rin talaga yung loob ko ng mga oras na yun. So yun din ang dahilan kung bakit nakipag-sex ka kay Cheryl? Hindi nga pwedeng mangyari yun. Pwede ba patapusin mo muna ako sa mga sinasabi ko? Umiiyak noon si Cheryl at sabi niya na may mabigat siyang pinagdadaanan ng mga oras na yun. At dahil may problema nga tayong dalawa, naparami yung inom ko ng alak. Alam mo naman na madali ako malasing, di ba? At kapag nalalasing ako, nakakatulog ako kaagad. Ano bang point mo, Mon? Na walang nangyaring kahit ano sa inyo ni Cheryl? Na natulog lang kayo magkatabi nang hindi mo siya ginagalaw? Na gumagawa lang ng kwento si Cheryl nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Oo! Kasi paano ko siya magagalaw kung malalim na ang tulog ko dahil sa kalasingan? Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin yan nung una pa lang? Bakit nagsinungaling ka pa sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Faith. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo dahil alam ko na magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol doon. Tsaka natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko naman alam na gagawa ng ganong kwento si Cheryl eh. Nabigla na lang niya ako ituturo na ako yung tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Pero sigurado talaga ako, Faith. Sigurado ako na hindi ako yung tatay ng baby na yon. Please naman oh. Ayusin na natin to bago ako umuwi ng probinsya namin. Ayoko talaga mawala ka sa akin eh. Faith, ayoko na tuluyan tayo magkahiwalay na dalawa. Hindi ko kasi alam kung kaya pa nating ayusin to, Mon. Masyado masakit para sa akin lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako. Umalis ka na nga lang dito. Alam mo, kapag nakikita kita, pakiramdam ko nanliliit ako eh. Kasi Mon, pinagkatiwalaan kita. At ang buong akala ko ayos lang sa'yo ang lahat sa setup ng relasyon natin dalawa. Akala ko nire-respeto mo talaga ako. Pero hindi pala. Maghahanap ka rin pala ng iba. Doon ako mas nasaktan. Yung hinanap mo sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ngayon. Kaya kung pipilitin mong hingiin sa akin ang kapatawaran sa nangyari na to, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Kasi masyado mo ako nasaktan. Sobrang sakit, Mon. Sobrang sakit. Kaya please, umalis ka na at sana hindi na muna kita makita para hindi ko pa ulit-ulit na maramdaman ang sakit ng ginawa mo sa akin. Papa Dudut, bago pa nakasagot ulit si Mon ay lumabas na sina Papa at Mama mula sa loob ng bahay. At nang makita nga ni Papa si Mon ay kaagad niya itong sinuntok kagaya ng inaasahan ko. Halos mabali na nga ni Papa ang ilong ni Mon sa lakas ng suntok na ginawa niya. Mabuti na lamang at may kapitbahay kami na kaagad ding umawat sa gulo. Umiiyak po akong pumasok sa loob ng bahay namin kasunod ang mga magulang ko. Si Papa ay galit na galit pa rin kay Mon at minumura ito samantalang si Mama ay nakahiyakap na lamang sa akin. Papa Dudut, sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa rin po si Mon hanggang sa mga oras na yon. Ang hindi ko alam ay kung kailan ko siya magagawang patawarin. Ako pa naman yung tipo ng tao na kapag nasira na ang tiwala ay hirap na yung maibalik pa o mabuong muli.
Kaya alam ko na kapag sinubukan naming magkabalikan ni Mon ay palagi na lamang kaming mag-aaway at isa pa, Papa Dudut, parang hindi ko rin kayang magkaroon ng boyfriend na may anak na. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na kasal sa lalaking may nauna ng anak sa ibang babae. Papa Dudut, pagkatapos kong ipagtabuyan si Mon sa bahay namin ay hindi ko na siya muli pang nakita. Ang sabi ng ilang barkada namin ay umuwi na raw siya ng probinsya nila. Nawala na rin noon sa lugar namin si Cheryl at may kumalat pa na chismis na siguro raw ay nagsasama na silang dalawa kaya sila lumayo sa lugar namin. Doon ako mas lalong nasaktan, Papa Dudut. Kaya ginawa ko ang lahat para kalimutan siya. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral at nang makatapos ay kaagad akong nagtrabaho. Mabagal ang naging proseso ng pag-move on ko pero sa tingin ko ay nagawa ko naman yon kahit papaano. Sumubok din ulit ako makipagrelasyon noon pero wala rin nagtagal sa relasyon na yon. Siguro kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa na magseryoso at magmahal muli. Papa Dudut, may 6 na taon na po ang lumipas noon nang makatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang barkada namin. Kinuha niya raw na ninong at ninang ang lahat ng mga kabarkada namin at in-invite niya kami sa binyag ng baby niya. Nagdalawang isip pa ako noon, Papa Dudut, dahil alam ko na pwedeng makita ko doon sina Cheryl at Simon. Pero sa huli pumunta rin ako sa binyag at marami akong mga dating kaklase at kaibigan na nakita doon. Nakita ko rin po si Cheryl na may kasamang isang batang babae. Papa Dudut, hindi yon kahawig ni Mon, pero sigurado ako na ang batang yon ay ang anak nilang dalawa. Ramdam ko rin na umiwas ng tingin sa akin si Cheryl ng mga oras na yon. Hanggang sa nag-decide akong mauna nang lumapit at bumate sa kanya noon. 6 na taon na ang nakakalipas. Siguro ay sapat na yon para patawarin ko sila ni Mon sa nagawa nilang kasalanan sa akin, Papa Dudut. Huwag ka masyadong lumayo kay Mommy. Hi, Cheryl. Faith? Hi din. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Ang laki na ng anak niyo ni Mona. Tapos kamukhang kamukha mo pa. Parang ikaw na ginawang bata. Nasaan pala si Mon? Hindi ko pa kasi siya nakikita mula nang dumating ako dito. Hindi ko kasama si Mon, Faith. Bakit naman? Naku, hindi niya pwedeng pinapabayaan na mag-ina niya lalo na at pareho pa kayong babae. Si Mon talaga kahit kailan. Ang tamad pumunta sa mga ganitong lakad. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit tatay na siya? Faith, hindi naman talaga si Mon ang tatay ng anak ko kaya hindi rin kami magkasama kahit sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling ako sa inyong lahat nung ituro ko noon na si Mon ang tatay ng baby ko. Teka, hindi ko maintindihan. Paano hindi siya ang tatay ng anak mo? Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Nag-inuman at nagkalasingan pa nga kayong dalawa, di ba? Oo, totoong kaming dalawa na lang ni Mon ang natirang magkasama na nagiinuman nun sa bahay ko. Pero sobrang nalasing siya kaagad. Tapos sinubukan ko na nahalikan siya. Ikaw ang naunang humalik sa kanya? Oo, kasi lasing na rin ako noon kaya hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Kaya lang, tinulak niya lang ako at pagkatapos noon, natumba na siya sa kinauupuan niya. Inalalayan ko pa siyang maglakad papunta sa kwarto ko. Hinubaran at sinubukan kong romansahin. Pero wala eh. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Pero bakit si Monong paulit-ulit mong tinuturo na nakabuntis sa'yo? Dahil ayaw akong panagutan ng ex-boyfriend ko at kailangan ko ng sasalo sa anak ko. Faith, sorry. Hindi ko naman talaga ginusto na sirain ang relasyon yung dalawa. Naipit lang ako sa sitwasyon. Ayoko lang talaga na lumaki ang anak ko na walang kinikilalang tatay. Pero wala rin eh.
Ayaw din ako palagutan ni Mon dahil alam niya na hindi raw sa kanya ang batang dinadala ko. Kaya nagdesisyon na lang ako umalis at lumayo dito sa lugar natin. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa amin ni Mon? Lalo na sa akin? Ang buong akala ko, magkasama kayo sa halos 6 na taon na hindi ko kayo nakita. At ang akala ko talaga, si Mon ang tatay ng baby mo. Akala ko niloko niya ako noon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi pala totoo ang lahat ng pinagkalat mo tungkol sa inyong dalawa? Intindihin mo naman sana ako. Sinubukan ko lang na umiwas sa kahihiyan ng mga panahon na yon. Hindi pa rin naman kasi ako handang maging nanay noon. Eh bakit kasi paulit-ulit ka pang nagpapagamit sa ex-boyfriend mo noon? Kung hindi ka pa pala handa sa ganyang kabigat na responsibilidad? Tapos nandamay ka pa ng ibang tao? Anong klaseng kaibigan ka, Cheryl? Faith, sorry talaga. Nag-guilty rin naman ako sa ginawa ko, lalo na nang tuluyan ng masira ang relasyon niyo ni Mon. Kaya rin ako pumunta ngayon dahil gusto ko na makita ka at makapag-sorry sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi nga sobrang nahihiya ako sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Faith. Kayo ni Mon. Sana mapatawad niyo pa akong dalawa dahil sobrang pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko sa inyo. Sorry. Sorry talaga, Faith. Papa Dudut, gusto ko talagang sampalin si Cheryl ng mga oras na yon para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ko noon sa dibdib ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng eksena sa binyag ng anak ng kaibigan namin. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay kaya ko nang ibigay kay Cheryl ang kapatawaran na hinihingi niya sa akin, pero hindi pa rin pala. Ang hirap patawarin ng tao na naging dahilan para mawala sa akin ng panghabang buhay ang kaligayahan ko. Hindi ko na ibigay kay Cheryl ng araw na yon ang kapatawaran na hinihingi niya. Sapat na siguro na hindi ko siya nasampal sa kabila ng naging malaking kasalanan niya sa akin. Lumayo na lamang ako mula sa kanya dahil baka kung ano pa ang magawa o masabi ko noon. Nilibang ko ang sarili ko sa pakikipag-usap sa ibang mga dating kaibigan at kaklase ko habang hinihintay ang pagdating ni Mon. Umaasa ako noon, Papa Dudut, na sana kapag dumating si Mon ay mabigyan pa ulit kami ng pagkakataon na maipagpatuloy ang nasira naming relasyon. Baka kasi kagaya ko ay wala pa rin siyang asawa at anak. Baka umaasa pa rin si Mon na pwede pang maging kami ulit sa huli. Papa Dudut, buong maghapon din akong nasa selebrasyon ng binyag pero walang Mon ang dumating doon. Umuwi tuloy ako ng bahay namin na sira na ang pag-asa ko na muli siyang makita at makasama. Pero hindi pa rin po ako sumuko, Papa Dudut. Nasabi ko noon sa sarili ko na sa pagkakataon na yon ay ako naman ang mag-i-effort na magkaayos kaming dalawa kung malaman ko man noon na may asawa at anak na siya ay titigilan ko na rin kaagad siya. Pero kung sakaling pareho kami naghihintay ng tamang pagkakataon para sa aming dalawa ay susubukan ko na makipag-ayos at makipagbalikan sa kanya. 1 linggo pa ang lumipas noon pero walang makapagsabi sa akin kung saan ko pwedeng makita o makontak si Mon. Wala na rin kasi sa lugar namin ang pamilya niya kaya hindi ko na alam kung paano siya hahanapin. Hanggang sa may nakausap ako na isang pinsan niya, Papa Dudut, at sinabi sa akin ng pinsan ni Mon na 3 taon na raw ang nakakalipas. Buhat nang mamatay si Mon habang nasa training siya ng pagsusundalo. Hindi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut. Nang marinig ko yung sinasabi sa akin ng pinsan ni Mon ay parang gusto kong sampalin ng malakas ang sarili ko. Gusto ko pong magising sa bangungot na yon pero sa sobrang sakit na nararamdaman ko, alam kong hindi isang bangungot ang nalaman ko na yon. Hindi na rin naging malinaw sa isipan ko ang mga sumunod na mga nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa loob ng simbahan at tahimik na umiiyak. Maraming tanong ang umiikot sa isipan ko noon, Papa Dudut. Ang daming what if. What if
pinakinggan ko ng mas mabuti ang explanation ni Mon. What if naniwala ako sa kanya kahit konti lang? What if pinagbigyan ko ang pakiusap niya na maayos namin noon ang relasyon naming dalawa? What if buhay pa ngayon si Mon? Masaya kaya kaming magkasama sa mga oras na ito. Marami pa akong tanong na alam kong ni isa ay wala nang masasagot pa. At wala rin akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang napakasakit na katotohanan na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang lalaking una at sobrang minahal ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng daan para maibahagi ko ang kwentong ito. Pasensya na rin po kayo at medyo nabasa na mga luha ko ang sulat ko. Tumuloy na kasi ang ulan dito sa amin kaya pati ang mga luha ko ay nakisabay na rin. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang malaman ko na wala na si Mon pero hanggang sa ngayon ay hirap pa rin po akong tanggapin ang lahat. Hindi pa nga rin ulit ako sumubok na pumasok sa isang relasyon at hanggang ngayon ay pinagdarasal ko na sana ay dalawin ako ni Mon sa panaginip at muli kong maramdaman ang mga yakap niya kahit sandali lamang. Baka kasi sa paraan na yun Papa Dudut ay tuluyan na akong makaalis mula sa malungkot naming kwento at nakaraan ni Mon. Maraming salamat po, hanggang dito na lamang ang inyong forever at kabarangay, Faith. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.